sa Philippians chapter 4, verse 4 hanggang verse 8. Ganito po ang sinasabi. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. In verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ating pagbubuli-bulayan ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy birthday po. Binati uli ano. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makatayo. Hindi man po dapat ay pinapahintulutan ng Panginoon na makatayo sa inyong harapan ngayong umaga upang magbigay ng mensahe sa kanyang kapurihan. Nais ko pong simulan ang ilang mga tao na maaaring kilala nyo na kung saan ay nagpahayag ng kanilang damdaming kaisipan patungkol sa kanilang paghahanap ng kaligayahan sa mundong ito at nauwi na ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay yung merong relasyon kay Kristo o merong relasyon sa Diyos. Unang-una dito ay si Justin Bieber. Si Justin Bieber, sabi niya po sa kanyang interview noong 2019, sa kanyang faith journey, ang sabi niya sa kanyang sarili, sabi niya sa nag-i-interview sa kanya, sabi niya, I had all this success and I was still sad. I felt empty. I needed Jesus. No? So, sa lahat ng kanyang karanasan, katanyagan, ay inamin niya na kailangan niya ang ating Panginoong Kristo. Isa rin si Alice Cooper. No? Kung kilala niyo, no? Si Alice Cooper. Ayan. Sabi niya, drinking, drugs, fame, none of it worked. Only Jesus gave me peace. Akala niya, doon sa kanyang kasikatan, doon sa kanyang anumang mga vision na ginagalawan, ang sabi niya, ito ay akala niya makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan at kagalakan. Pero ang sabi niya sa kanyang sarili, only Jesus gave me peace. Si Tyson Fury, isang heavyweight boxer, no? Ang sabi niya, when I had everything, money, fame, success, I was at my lowest. Jesus Christ brought me back. No? Nandun siya sa katanyagan, pero ang feeling niya ay napakababa, empty pa rin yung kanyang buhay. Pero nung makilala niya si Kristo ay naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng kagalakan at kapayapaan. Marami sa panahon natin ngayon ay nagpapatuloy sa paghahanap ng kagalakan at kapayapaan. Ito kasing kagalakan at kapayapaan na ito from the start na kung saan ay ibinigay ng ating Panginoon mula kay Eva at kay Adan ay nai-enjoy nila bago magkasala. No? Bago magkasala si Eva at si Adan ay merong joy, may tunay na kagalakan, may kapayapaan. Pero nung magkasala ay na-distort, no? Nasira yung tunay na kagalakan at kapayapaan na yun. At ito ay patuloy na hinahanap ng tao. Kaya akala ng tao ang kapayapaan ay matatagpuan. Saan? Una, ang ginagamit ni Satan lagi, 3G. Ano yung 3G na yun? Yung ginamit ni Satan para kay Jesus Christ nung siya ay tuksuin. Ano yung 3G na yun? Yung girl, kung ikaw ay lalaki, pwede na sabihin guy kung ikaw ay babae. Pangalawa, yung tatawag na gold. At pangatlo ay glory. No? Yan yung laging ginagamit ni Satan para pabagsakin yung mga anak ng Diyos. No?
Siyempre, yung unang-una niyang inaakit ay yung mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat gusto niyang makasama ito o tinatawag na gusto niya itong lumayo sa Diyos, no? Bagamat may mga ilang mga theological issues about doon. Pero ginagamit ni Satan itong tatlong G na ito upang pabagsakin ang isang Kristiyano. So maraming sa panahon natin ngayon nagpapatuloy na kung saan nakala nila matatagpuan yung kapayapaan at kagalakan doon sa mga bagay na ito. Pero laging maraming nagpapatotoong mga tao matapos lang maranasan ang lahat ng ito ay empty pa rin, kulang, hindi tunay na kagalakan. Maaaring pansamantalang kagalakan at kapayapaan, pero kapag natagpuan nila ang ating Panginoong Kristo, nagkaroon ng relasyon, na-restore yung tunay na joy and peace. At kahit na maraming mga pagsubok, kahit na hindi sikat, kahit na sapat lang yung material na bagay sa kanila, pero yung overwhelming joy ay hindi kayang ipaliwanag sa salita. No? At maraming mga anak ng Diyos ngayon na kung saan ay nai-enjoy yung kagalakan at kapayapaan na yon. Yung iba pumupunta sa Auckland. Nag-i-enjoy, no? Sa pribilehiyong ipinagkakalob ng Panginoon. At isa tayo doon sa nakarating sa New Zealand, no? Na pinahintulutan ng Diyos na makapunta dito upang i-enjoy yung buhay na may relasyon kay Kristo. Amen? So, sapat na buhay, sapat na trabaho, may mga pagsubok pero merong tunay na kagalakan at kapayapaan. No? Maraming mga tao sa panahon ngayon ang tinatawag na happiness ay nakukuha sa outside circumstances, no? Para sa kanila, kung merong occasion, kung ano man yung sitwasyon sa outside, ay yun yung tinatawag na pagiging masaya. Pero yung inner joy and inner peace ay within. Yun ay bunga ng relasyon kay Kristo. Yun ay bunga ng banal na Espiritu. Maraming mga tinatawag na killjoy, no? Maraming tinatawag na kung saan ay pumapatay sa kagalakan ng isang tao. Isa dito yung tinatawag na pagiging makasarili. Yung tinatawag na pagiging selfishness. Isa sa example na ginawa ni Santiago, nung nagsisermon siya sa mga mananampalataya, biruin mo yung sitwasyon ng Santiago nung panahon na yon, panahon na kung saan ay persecuted yung mga Kristiyano, sinulatan ni Santiago yung mga mananampalataya sa 11 tribes. Ito ay mga nagkalat. Biruin mo, no? Kung sumulat si Santiago, ang gagawin ng mga mananampalataya, 11 grupo, isasalin sa isang grupo, tapos isasalin hanggang sa makarating doon sa panibagong grupo. Persecuted sila, pero ang problema, persecuted na nga sila, meron pa silang problema within. Meron pang pagtatalo, meron pang pag-aaway. Kaya ang binigyan ng pansin ni Santiago nung panahon na yon ay kung kayo ay merong paikipag-isa kay Kristo, kung kayo ay born again, kung kayo ay meron tinatawag na assurance of salvation na naghihintay sa pagdating ni Kristo, dapat makita yung bunga ng pananampalataya. Dapat makita yung katibayan ng pananampalataya. Dapat makita yung katibayan na ikaw ay may tunay na relasyon kay Kristo. Dapat makita yung katibayan na ikaw ay lumalakad sa liwanag. Kaya sinabi ni Santiago doon na dapat meron kayong makikita sa inyo yung tinatawag na maturity. Kaya marami siyang tinalakay doon. Tinalakay niya doon, isa sa tinalakay niya yung tamang pagtrato sa kapwa. Kristiyano, pero iba yung pagtrato sa kapwa. Parang opposite ata sa pagtrato ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao. Parang ganun sinasabi ni Santiago. Nung nagkatawang tao si Kristo, iba ang trato niya sa kapwa. Iba ang pagtrato niya sa mga Pariseo at Skriba, iba ang pagtrato niya doon sa mga talagang nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng Diyos, nangangailangan ng magandang balita. Pero sabi ni Santiago sa mga mananampalataya, parang hindi tama yung pagtrato nyo sa kapwa nyo. Meron kayong tinatangi, yung tinatawag na kapag mayaman, iba yung trato. Kapag mahirap, iba yung trato. Yung isa sa mga issue sa Santiago. Isa sa issue doon, yung tinatawag na
hindi pagkakasundo katulad ng sinabi niya dun sa Santiago chapter 4, verse 1 and 2, sabing ganun doon, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula ayan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto nyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban, hindi nyo makamtan ng inyong mga ninanais, ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. No, yung pagiging makasarili, laging nakatingin sa sarili, yung self-centeredness. No? Kapag ganun daw lagi ang ating attitude, doon tayo magsisimula lagi ng demand, ng expectation, na parang entitlement. So, doon magsisimula. So, magkakaroon tayo ng tinatawag na kalungkutan. At yung kagalakan, yung kapayapaan, ay hindi natin makakamtan kung lagi tayong nakatingin sa ating sarili. Pangalawa, yung tinatawag na resentment. No? Yung sama ng loob. Kapag pinagyaman natin yung sama ng loob sa puso natin, siyempre, naturalmente, sabi nga ganon, hindi natin may enjoy yung joy, hindi natin may enjoy yung peace. Diba? Kaya nga minsan hindi makatulog kasi isip ng isip kung ano yung pinagyayaman yung damdamin na kung saan ay sama ng loob dun sa kapwa. Isip ka ng isip doon sa kapwa, pero yung maaring yung kapwa mo ay mahimbing yung tulog. Pero tayo ay hindi naman maayos yung ating pagkatulog. So, pangalawa, sabi sa Kawikaan, chapter 11:29, meron ba? Okay. Sabi gano'n, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. No? Pangatlo, yung tatawag na takot, no? Pagkatakot. Sabi gano'n, fear. Siyempre, kapag lagi kang may inaalala, meron kang laging iniisip, so, nag-aalala ka pag walang trabaho, paano yung pag-aaral, paano yung pamilya, paano yung kinabukasan, etc., etc. So yun yung umaagaw ng tunay na kagalakan na dapat nating ma-enjoy. Yun yung umaagaw ng kapayapaan na dapat na ini-enjoy natin sa ating relasyon kay Kristo. Sabi nga doon sa Kawikaan chapter 12 verse 25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan, no? So, ano yung dapat na maging attitude natin bilang may relasyon kay Kristo upang ma-enjoy natin yung kagalakan kahit na anumang sitwasyon ng buhay, no? May mga suliranin man, meron mang mga iba't ibang mga issues. Ano yung dapat nating maging attitude? Doon sa ating binasa sa Philippians chapter 4, verses 4 to 8, ay merong ilang mga principles na ibinigay si Paul na ang key theme yung tema ng Philippians ay lagi niyang binibigyan ng emphasis yung rejoice, na magkaroon tayo ng kagalakan. Alam niyo, isa sa layunin ng pagkasulat ni Paul sa mga taga-Pilipos, hindi lamang pasalamatan ng mga taga-Pilipos sa tulong nila sa missionary journey ni Paul, kundi bagkos ang binibigyan diin ni Pablo sa mga taga-Pilipos, sa mga mananampalataya ay maging matatag kayo, meron kayong kagalakan at kapayapaan kahit na may persecution, kahit na may mga problema. Maging panatag kayo sa kamay ng Diyos. Maging mapayapa kayo, mayroon kayong kagalakan sapagkat meron kayong pananampalataya at pag-asa na ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan, ng ating buhay, at meron siyang purpose kung bakit naranasan natin ng ganitong sitwasyon. Dito sa verses 4 to 8 ay makikita natin ng ilang bagay. Unang-una yung tinatawag na focus on giving rather than receiving. Ang topic natin is healthy relationship, joy in healthy relationship. Number 1 is focus on giving rather than receiving, no? Ito yung opposite nung pagiging makasarili. Di ba? So, ang isa sa pumapatay ng kagalakan ng isang tao ay
yung pagiging makasarili. Pero ang nakapagpapalaya upang siya'y maging masaya, merong kagalakan within na galing sa Panginoon, ay yung prinsipyong ipinahayag sa atin ni Jesus Christ na ibinigay niya ang kanyang buhay na namatay doon sa krus upang tayo ay mapatawad, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. At ito rin tinuturo ni Paul na sabi niya, focus on giving rather than receiving. Kung babalik tayo dun sa talata natin sa verse 5, ang sabi niya rito, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be known to everyone. Ang sabing ganon, no? So, sa Tagalog version, meron ba sa Tagalog version? Yan. Magalak kayong lagi sa Panginoon, ngunit ko magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. No, sinasabi ni Paul na kung saan darating na si Jesus Christ. So, ang dapat nating ginagawa, habang tayo nagtatrabaho, habang tayo nabubuhay, una, sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon naman ang sitwasyon ng buhay. Magalak kayo dahil merong purpose ang Panginoon. May layunan ng Diyos para sa ating kabubuti. Ito man ay pagtingin natin hindi maganda para pa rin sa ating kabubuti. Ano man ang persecution, ano man ang problema, merong purpose ang Diyos at hawak ng Diyos ang kinabukasan natin. Kaya sabi ni Paul, magalak kayong lagi sa Panginoon. Pangalawang sabi niya, habang nag-i-stay tayo dito, naghihintay ng fulfillment o pagdating ni Kristo, ang sabi niya, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Focus on giving rather than receiving. No? Kapag, sabi nga nun, well known, sabi niya, ipaalam nyo yung kung paanong natanggap nyong biyaya sa Diyos ay madama ng mga tao. Yun yung tinatawag na na kung ano yung natanggap mo kay Kristo, nakagandahang loob ng Diyos, yun din yung pwedeng mag-flow sa'yo. Sabi nga hindi ka pwedeng magbigay ng wala ka, di ba? So kung ano meron ka, yun ang pwede mong ilagbigay. Kung ang laman ng puso mo ay sama ng loob, pwedeng ang ibibigay mo din, sama ng loob. Tama? Kung ang laman ng puso mo, basura, siyempre, ang lalabas sa bibig mo, basura din. Amen? Kung ang laman ng puso mo ay pag-ibig ng Diyos, pag-ibig din ng Diyos yung magmamanifest sa buhay natin. Amen? Kung ang laman sabi nga kung ang laman ng puso mo puro salita ng Diyos, mag-uumapaw yun, no? Sa pamumuhay natin at sa ating mga gagawin, no? So, sabi nga, focus on giving rather than receiving. At sabi sa talata, ipadama nyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Parang sinasabi ni Paul, samantalahin na natin yung pagkakataon. Habang hindi pa dumarating si Christ, o meron tayong kinasasabi kang pagdating ni Kristo, samantalahin natin yung pagkakataon na maipadama, maipaihayag yung kagandahang loob na ating natanggap. At sabi nga ni Pablo pa rin sa sabi ng sumulat ng gawa, si Luke, sabi sa chapter 20, verse 35, ano sabi doon? In everything I did, I showed that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. No? So iba yung kagalakan kapag nabigyan ka, kasi masaya ka, no? Di ba, Kuya Petong, no? Pag may Sharon tayo, masaya tayo. Biro mo, sandinggo kaming hindi, kahit sasabihin namin dalawa, hindi na kami mamamalengke. Kasi sandinggo na tong ulam Di ba? Masaya kami. Masaya kami, no? Pero mas masaya yung ikaw yung nagbibigay. Amen? Di ba? Di ba? Iba yung damdamin ng Di ba? Meron ng biruan sa Pilipinas. Di ba? May biruan sa Pilipinas. Mas maganda ikaw yung nagbibigay ng abuloy kaysa ikaw yung inaabuluyan. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Ibig sabihin nun, mas maganda ikaw yung nagbibigay ng abuloy, ikaw yung hinihingi ng abuloy, kaysa ikaw yung bibigyan ng abuloy. Ibig sabihin nun, kasi patay ka na. Di ba? So, ibig sabihin, yung tatawag na, iba yung pakiramdam.
Mas iba yung level ng pakiramdam kapag ikaw yung nagsasakripisyo. Sabi nga nasasaktan, pero ikaw yung nagbibigay. Amen? So, isa sa sikreto ng buhay na may kagalakan at kapayapaan, anumang sirkumstansya ng buhay, may pagsubok man, salat man sa buhay, pero meron pa rin kakayahan, no? Meron pa rin motivation, meron pa rin conviction. Nag-overflow yung joy, yung love, na kung saan ay handang magsakripisyo upang magkaloob. Pangalawa, sabi nga nun, focus on healing rather than hurting. No? Ang sabi nga nun sa talata sa verse 8. Ano ba sabi sa verse 8? Sige nga. Finally, beloved, sabi nga nun, finally, brethren, whatever things are true, and NIV version pala to, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is pleasing, whatever is commendable, if there's any excellence and if there's anything worthy of praise, think about these things. So, referring to sa mga sinabi niya, no? Ito yung mga positive na sinasabi niyang meditate. Pag-isipan nyo, mag-focus kayo sa mga positive. Kasi kapag nakafocus tayo doon sa negative, kapag tinignan mo yung katabi mo, talagang matitisod ka di ba? Di ba? Kahit hindi mo lang tignan yung kapatid mo, no? Kahit hindi mo tignan yung katabi mo, tignan mo na lang yung sarili mo sa salamin, matitisod ka Di ba? Kasi kahit, wala namang perfecto tayo may pagkakamali. Diba? Maaaring malago ka sa isang bagay, siya naman mahina. Maaaring siya naman malakas sa isang bagay, ikaw naman mahina. Lahat tayo dito sama-samang lumalago. Sama-sama tayong hinuhubog ng Diyos. Iba't ibang level lang tayo ng maturity. Hindi porket nagsasalita kami dito nila Pastor Apen, Pastor Jethro, ni Brother Jerome, ni Ate Presi. Perfecto na kami. No, may kahinaan pa rin kami. Lahat tayo hinuhon ng Panginoon dito. Amen? Lahat tayo dito ay para tong ospital. May sakit tayo spiritually. At ang manggagamot natin si Kristo. Pwedeng si Mang Pen, isa sa nurse. Di ba? Na ina-assign ng Diyos para makatuwang sa patuloy na paggaling spiritually natin. Sapagkat tayong lahat may mga iba't ibang karamdaman. Amen? Pero kapag nagsumbatan tayo sa mga karamdaman ng isa, naku po, ang dami nating ibabato. Sabi, kung sino walang sala, siya unang bumato Walang bumato doon sa patutot doon sa prostitute na babae. Di ba? So, kung mag-focus tayo doon sa resentment, sa sama ng loob, araw-araw, di ba? Sabi nga sa opisina, sinermonan yung empleyado. Pagdating sa bahay, sinermonan yung asawa niya. Baon-baon niya yung sama ng loob sa boss sinermon yung asawa. Yung asawa naman, sinermonan ng asawa, sinermonan yung mga anak. Yung anak naman, sinipa yung aso tsaka pusa. Yung pusa naman, yung aso, nag-away naman. Di ba, no? So, contagious no? Nakakahawa. Di ba? So, ang nais ng Panginoon sa atin, sabing ganun sa Tagalog version, sabi sa Tagalog version kung meron man, sabi, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi niyong isa-isip. Di ba sa umaga, Lord, salamat po. Meron akong lakas, meron akong buhay, magtatrabaho ako ngayon. Hindi yung pagpasok mo, pagising mo sa umaga, ano ba naman? Ano ba namang buhay ito? Diba gano'n, no? Merong isang lalaki daw na pagising niya sa umaga, nagre-reklamo siya, ang baho! Ang sabi, ang baho naman. Ang baho naman sa kwarto ko. Habing gano'n nung lalaki. Paglabas niya sa kusina, ang baho din dito. So paglabas niya sa bahay niya, sabi niya, ba't kaya ang baho pa rin sa labas ng bahay?
Pagpunta niya doon sa bayan, sabi niya, bakit ganun? Ang baho pa rin dito sa bayan. Kaya tuloy nag-conclude siya, sabi niya, ang baho ng mundo. Sabi niya ganun. Kaya umuwi siya, harap siya sa salamin. Nung humarap siya sa salamin, nakita niya yung bigote niya, mayroong tain ng ibon. May dumi ng ibon. Kaya pala ang baho. Kasi merong dumi. So, ibig sabihin, kung sinasabi sa atin ng Panginoon, kung doon tayo yun ang lagi nating iisip, umaagaw ito sa ating kagalakan araw-araw. Always think na merong magandang bagay sa taong kinaiinisan natin. No? Kasi binabago ng Diyos yan araw-araw, katulad natin. Katulad ko. No? Kahit may kainahan ako, merong ginagawa ang Diyos sa akin. Amen? Kung ganun lagi yung isipan natin sa ating katabi, sa ating kapwa, di ba? Laging nakangiti, no? Laging may pag-asa na merong gagawin ng Diyos araw-araw sa atin. Amen? So, ano pa ba? Sabi sa Colossians chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So sabi nga kapag sinampal ka, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. No? Sabi ni Paul, tinapay din. Yeah? Ano ba yung sikat na tinapay sa Pilipinas? Ang pangalan? Ayun, pasensya. Diba, no? So, lagi tayong may baon na pasensya sa Pilipinas. Kung driver ka sa Pilipinas, ang kailangan mong laging baon, pasensya. No? Tamo dito tayo nakapagpapasensya tayo. No? Minsan sabi ng isang Pilipino, nako, overtake Tsaka bumisino ng mahaba Nako, kung sa Pilipinas lang to, hahabulin kita. Pero biruin mo, no, nakapagpapasensya, disiplinado. Hindi nyo man napansin mga Pilipino kapag nasa ibang bansa, disiplinado. So, ibig sabihin, possible. No? Kaya ng tao, lalo na ang Kristiyano, na kung saan ay, kaya niya na kung saan ay, isabuhay ang salita ng Diyos na kung saan ay magpasensya sa isa't isa. Sa Colossians chapter 3 verse 13. Okay, pangatlo, ang sabi niya, focus on God's power rather than my problem. So, may kinakatakutan tayo, di ba? So, kanina yung pagiging selfish, ang sagot, giving. Yung kanina, yung sama ng loob, ang sagot ay healing, forgiving. Ngayon, ang pangatlo ay yung tinatawag na nag-aalala tayo sa mga problema, ang kailangan nating mag-focus tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, why worry if you can pray? And why pray if you worry? No? Sabi nga nun sa talata na ating pong binasan, sabi nga nun, sa verse 6, no? Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, no? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus, no? So, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, isa sa binibigay sa atin ni Paul ay huwag tayong mag-alala kasi meron tayong Diyos At ang sabi niya, bagkus ang gawin natin, mag-pray tayo. Sabihin natin sa Kanya, ipaalam natin sa Kanya na merong pasasalamat. At kung tayo'y merong paikipag-isa kay Kristo at mananalangin tayo, ang sabi nga nun, ang magiging bunga nito ay bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan, na hindi kayang ipaliwanag sa salita, na kapag tayo na nakipag-isa kay Kristo, hindi magbabalisa, mananalangin, ay magkakaroon daw ng kapayapaan, no? Focus on God's power rather than my problems. Naikwento ko na ba sa inyo yung magnanay? Parang naikwento ko na ata sa inyo yung magnanay, no? Na kung saan ay tama, naikwento ko na. Ulitin ko, no? Yung kwento na kung saan yung nanay niya, meron siyang anak na binata na
may bukid, kabayo yung ginagamit nila sa pag-aararo. Nawala yung kabayo, no? Nakawala yung kabayo, tumakas pumunta sa bukid, pumunta sa gubat. Tapos sabing gano'n ng mga kapitbahay, ang malas naman ninyo. Sabi nung nanay, hindi kami naniniwala sa swerte, malas yun eh. No? Hindi, sabihin, sabi ng nanay, nawala yung kabayo namin, merong purpose ang Panginoon. Sabing gano'n ng mga kapitbahay, puro purpose kayo, nawala na kayong kabayo, gagamitin nyo yun sa pag-aararo. Sabi gano'n ng nanay, no, may purpose ang Panginoon kung lahat ay nangyayari. Kung meron man, salamat sa Diyos. Kung wala, salamat pa rin sa Diyos. So, pagkalipas ng ilang araw, nagising yung mga kapitbahay kasi yung ingay sa labas. Nakita nila ang daming kabayo. Bumalik yung kabayo, may kasama pang ilang kabayo. Di ang dami ng kabayo ngayon ng magnanay. Balikan yung mga kapitbahay, ang swerte naman ninyo. Isa lang yung dati yung kabayo, ngayon ang dami na. So napag-alaman nila na sa gubat pala, sa bundok, merong mga halimaw o merong mga babangis na hayop na pumapatay ng kabayo. So parang nilid nung kabayo nila na bumalik doon sa kabayanan para samahan yung mga kabayo at mapasama doon. So maging ligtas sila. Tapos dumating naman yung ilang buwan, napilayan naman yung kanyang anak na nag-aararo. Napilay. Sabi ng mga kapitbahay, ang malas mo naman talaga. Yung nag-iisa lang yung anak mo, napilayan pa. Ngayon, sino mag-aararo ngayon ng bukid? Sabi gano'n ng nanay, merong purpose ng Panginoon kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay. Kung meron man, salamat sa Panginoon. Kung wala, salamat sa Panginoon. Pagkalipas ng ilang linggo, may mga sundalong dumating. Nagdeklara ng gera yung bansa. Lahat ng lalaking anak na able ay sapilitang gagawing sundalo. Nung pumunta sa bahay, pilay. Sabi niya, hindi ito pwede. So, mahiiwan ito. So, puntahan uli yung mga kapitbahay. Swerte mo naman. Naiwan yung anak mo, yung mga anak namin, ginawang sundalo. Hindi namin kung makakabalik pa sila ng buhay. Pero yung anak mo, mananatili dito. Pag gumaling na yung pilay niyan, kasama mo. Sabing gano'n ng nanay, lahat merong purpose ang Panginoon. Kung bakit naranasan natin lahat ng ito. No, focus on God's power. Ano man yung layunin ng Diyos, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, patuloy tayong magtiwala. Patuloy tayong laging tumingin na ang Diyos merong dahilan, ang Diyos may hawak ng ating buhay, may hawak ng ating kinabukasan. Ang mga pagsubok na ating naranasan ay para sa ating ikabubuti, para sa ating maturity, para sa ating ikatatag ng pananampalataya, para sa ating karakter, para sa lalo pang mas malalim na pagkakilala sa Diyos. No? Kapag tayo'y nakipag-isa kay Kristo, meron tayong healthy relationship sa Kanya, merong kapayapaan, merong healthy prayer life tayong nagagawa. At kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, dahil kay Kristo, ano man yung mga suliranin, no? Ano man ang mga suliranin ay meron pa rin tayong pagtugon na may kapayapaan at kagalakan. Bakit? Sapagkat lagi nating iniisip, merong plano ang Diyos sa akin. Pangalawa, tutulungan ako ng Diyos. Amen? No? Tutulungan ako ng Diyos. Pangatlo, ang Diyos ay laging nasa akin. Amen? Yun yung aharap tayo, ano man ang pagsubok, ano man ang sitwasyon. Aharap tayo sa paghihintay natin kay Kristo sa araw ng bukas. Meron tayong joy, meron tayong peace. Bakit? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Matututo tayong magpahayag ng ating pagmamahal. Ano mang uri ng pagbibigay. Yung pagbibigay, hindi naman pinag-uusapan dyan yung pera, no? Yung material na bagay. Yung magbigay ka ng pasensya, napakalaking bagay. Yung magbigay ka ng pangunawa, napakalaking bagay. Yung magbigay ka ng tapik ng kamay sa iyong kapatid sa balikat niya, napakalaking bagay. No? Dahil kay Kristo ay gagamitin tayo ng Panginoon upang lalo pang ma-promote yung healing
rather than hurting. At dahil kay Kristo, meron tayong inaasahan na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayaw mong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Ibinigay sa amin upang lalo naming maunawaan ang iyong pagmamahal. At dahil sa iyong pagmamahal, Panginoon, ay meron kaming kapanatagan. At meron kaming kagalakan na hindi kayang ipaliwanag ng salita at hindi kayang tumbasan ng material na bagay. Haharap kami sa mga pagsubok ng buhay na merong kapayapaan at kagalakan. Ano man ang sitwasyon ng buhay, sapagkat meron kaming pag-asa, meron kaming tiwala, na kayo ang Diyos na lagi naming kasama, tutulong sa amin, at merong plano para sa aming ikabubuti. Nagpupuri kami, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy, Panginoong Diyos, na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay kumilos sa amin, upang ang bunga nito ay magpahayag, lalo na sa aming mga kapatid sa pananampalataya at hindi man. Panginoon, pagpalain mo ang inyo pong mga anak na ito na nakinig ng iyong salita. I-bless mo, Panginoon, ang iyong salita sa aming puso at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay habang naghihintay kami sa muling pagparito ni Kristo. Ito pong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.